Malamig ang ihip ng hangin at tanging kulog at kidlat ang maririnig mo sa tahimik na lansangan ng Panorama-ville, Santa Rosa, Laguna noong September 9, 1995 ng madaling araw. Wala kang matatanaw na tao sa lansangan, ang lahat ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga sariling tahanan at tila pa nga hinihele ng mayinhin na tunog na nagmumula sa buhos ng ulan, maliban na lamang sa tahanan ng mga payumo. Hanggang ng September 9, 1995, ay may narinig si Ellen Marhis na boses ng babae na nagmumula sa kanilang kapitbahay at naririnig niyang sinasabi nito ang mga salitang, "Diyos ko po, Diyos ko po." Matapos noon ay isa na ang malalim na katahimikan, kaya naman hindi niya na ito pinansin. Nang ganap ng umaga, ang anak niyang babae na si Maay ay dumaan sa bahay ng mga payumo dahil nasanay na itong sabay silang pumapasok sa eskwelahan ni Helen Grace Payumo o mas kilala nila sa tawag na Sweet. Iisa lamang kasi ang kanilang pinapasukan. Ito ay sa St. Anne Elementary School at sila pa ay magkaeskwela. Kumatok siya sa pintuan at tumawag, ngunit walang tao na sumasagot kaya naman umalis na lamang ito. Maya-maya pa ay hinahanap ni Ellen at ng isa nilang kapatid si El Shaddai, si Nancy. Ngunit wala din silang natanggap na response mula sa loob ng bahay. Kaya naman naisipan na lamang nilang umalis at bumalik ng alauna ng hapon. Maya-maya pa ay isa pang kaibigan ni Nancy na si Neddy Banag ang nagpunta kay Ellen at nagtanong kung may tao ba kay Nancy dahil sa wala umanong sumasagot mula sa loob ng bahay. Dahil sa pagtataka ay sinamahan ni Ellen si Neddy at tinungong muli nila ang bahay nila Nancy. Ngunit wala pa rin silang nakuhang response sa mga ito. Kaya naman ay pinuntahan na nila si Connie Salazar at tatlo na silang tumatawag sa bahay ng mga payumo. Nang wala pa ring response na nagmumula sa loob ng bahay, ay naisipan ni Connie Salazar na buksan ang isa sa mga bintana ng kwarto ng mga ito at bahagya itong itinulak. Bahagyang binuksan ang kurtina para makasilip sa loob. Ayon sa kanya, ay may nakita siyang mga tao na inaakala niyang natutulog lamang. Sinubukan pa nilang kumatok at tumawag ng ilang beses, ngunit wala pa ring response mula sa mga payumo na sadyang nakakabahala dahil sa alanganing oras na at sa lakas ng kanilang katok ay imposibleng walang magising kahit na isa sa mga ito. Kaya naman ay tinawag na nila ang kanilang Homeowner Association President na si Willie Candelario. At dahil nga sarado ang mga pintuan at ang bintana, ay pinaakyat ni Candelario ang bubungan ng bahay ng mga payumo at tinuklap ang isang yero para makapasok sila sa loob. Nang makapasok ay agad nitong binuksan ang front door at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay malalakas na sigaw na ang maririnig mo na nagsasabing, patay na ang kumari ko." Nakita nila ang kahindik-hindik at nakakaawang kalagayan ng mag-iina na naliligo sa sarili nilang mga dugo. Unang tumambad sa kanila ay ang nagkalat na dugo sa sahig ng living room. Sa loob ng master's bedroom ay nakita nila si Joanne na nakadapa. Si Maan naman ay nakatagilid sa sahig. Ang kumari nilang si Nancy ay nasa sahig din sa tabi ng kama. Lahat ay may takip ang mga bibig at nakatali. Tapos ay nakita nila ang 11 years old na si Sweet. Nakaupo ito sa sahig at nakasandal sa pagitan ng pader at ng cabinet. Duguan ito ngunit humihinga pa. Sa tulong ni Danilo Guevara ay agad nilang dinala si Sweet sa St. James Hospital. 500 meters lamang ang layo nito sa bahay ng mga payumo. Ang kwento po na aking ibabahagi ay ang karumal-dumal na krimeng nangyari sa Santa Rosa, Laguna noong 1995. Ito po ay ang tinaguriang Payumo Massacre. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos.
Sa ginawang investigation ng mga authorities, ayon kay Chief Superintendent Santiago Alino, ay may na-recover silang kutsilyo, t-shirt, sweatshirt at isang replika ng baril na yari sa kahoy sa crime scene. Ang mga biktima ay kinilalang sina Nancy Payumo, 42 years old, at ang mga anak nito na sila Joanna Rose Payumo, 17 years old, Angela, 15 years old, at John Anthony, 18 years old. Ang panglimang biktima ay ang 11 years old na si Helen Grace Oswit na kasalukuyang nasa critical condition sa hospital. Ang haligi ng tahanan na si Angelito Payumo ay wala sa bahay nang mangyari ang krimen. Ayon sa report na kanilang natanggap, si Nancy at Angelito ay may ilang buwan nang hiwalay dahil sa pambababae nito. Wala din silang napansing mga mahahalagang gamit na nawawala sa loob ng bahay. Kaya naman ay inalis nila ang pagnanakaw bilang motibo ng krimen. At dito na nga nabuo ang Payumo Massacre Task Group. Ayon sa autopsy report, ay nagtamo si Nancy Payumo ng 11 stab wounds, contusions, hematoma at 4 na incised wounds. Si Joanna Rose naman ay nagtamo ng 22 stab wounds at 2 incised wounds. Si Maria Angela ay nagtamo ng 29 stab wounds, 4 na incised wounds at fracture sa base ng kanyang skull. Si John Anton naman ay nagtamo ng 15 stab wounds at 3 incised wounds. Sa ginawang investigation ng mga authorities ay may natanggap silang tip mula sa isang informant na kung saan ay sinabi nito na nakita niya si Danilo Lapis sa labas ng bahay ng mga Payumo nang mangyari ang krimen. Kaya naman, noong September 16, 1995, ay inimbitahan ng Laguna Drug Enforcement Group ng Philippine National Police si Danilo Lapis para sa ilang katanungan matapos nilang makatanggap ng isang tip mula sa informant na hindi nila pinangalanan. Ayon nito sa testimonya ni PO2 Rolando Recoco. At sa nasabing questioning ay tinanggi ni Danilo na may kinalaman siya sa nasabing krimen. But later on ay nagsimula itong magsalita kung saan ay pinangalanan nito ang taong responsible umano sa nasabing krimen. September 17, 1995 ay tinorn over si Danilo Lapis sa mga Philippine National Police Force ng Cabuyao, Laguna. At sa parehong araw ay tinorn over nila ang custody nito sa Philippine National Police Criminal Investigation Command, kung saan ay dinala ng mga ito si Danilo sa Camp Vicente Lim, Laguna. Dito ay muli siyang sumailalim sa ilang mga katanungan sa pangunguna ni Police Inspector Rizaldi Garcia at ilang member ng Criminal Investigation Command. Dahil sa naging salaysay ni Danilo, ay magkahiwalay naman na inimbitahan ng mga authorities sila Edmond Delmo at Maximo Delmo. September 18, 1995 ay nagbigay si Danilo Lapis ng kanyang extrajudicial confession, sworn sa harap ni State Prosecutor Lamberto de Vera at abogadong si Attorney Demetrio Helberto, kung saan ay pinangalanan nito sina Edmond Delmo, Maximo Delmo at ang kanyang kapatid na si Francis Keith Lapis. Dahil sa sinumpaang salaysay ni Danilo Lapis ay agad na nag-file ang Philippine National Police Santa Rosa ng kasong pagpatay, docketed as Criminal Case Number 7370 sa Municipal Trial Court ng Santa Rosa, Laguna, laban kila Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis noong September 19, 1995. At sa pareho ding araw, ang judge na humawak ng kaso na si Municipal Trial Court Judge Stanislao Bilan ay nagbigay ng order para sa detention ng mga suspect. Kaya naman ay agad nilang inaresto si Francis Keith Lapis. Kinabukasan September 20, 1995 ay tumanggi si Danilo Lapis na tumayong star witness laban sa mga akusado. Kaya naman ay sinama ito ng Philippine National Police sa mga suspect
at kinasuhan bilang accomplice sa nasabing krimen. September 25, 1995 ay binago ni Danilo Lapis ang kanyang extrajudicial confession sa harap ni Municipal Trial Court Judge Stanislao Bilan, kung saan ayon sa kanya ay nakaranas siya ng torture mula sa kapulisan, kaya naman napilitan siyang gawin ang kanyang naunang extrajudicial confession sa takot umano para sa sariling buhay. Sa nasabi ding araw ay nagising si Helen Grace Payumo mula sa 10 araw na pagkakakoma sa Makati Medical Center at dineclare ng doktor nito na siya ay fit na para tumanggap ng mga katanungan mula sa mga investigators. Nang siya ay kausapin ay may pinangalanan siyang mga tao, namely Jesse Ramos alias Jojo, Alan Cruzata at Bernabe Ibanez, na siya umanong responsible sa pagpatay sa kanyang ina at mga kapatid. May pinakita din ng investigator sa kanya na 38 pieces of photographs ng iba't ibang tao at mula doon ay tinuro niya ang mga suspect at nag-execute ito ng kanyang sinumpaang salaysay, reciting the details of the crime. September 26, 1995 ay personal na binisita ni Judge Stanislao Bilan si Helen Grace sa Makati Medical Center para personal na makausap ito tungkol sa kanyang binigay na sinumpaang salaysay. At sinama nito sila Ramos, Cruzata at Ibanez sa listahan ng mga suspect sa nasabing krimen. October 27, 1995 ay nag-issue si Judge Stanislao Bilan ng resolution finding probable cause laban sa 6 na mga akusado at pinasa na nila ang nasabing findings sa Provincial Prosecutor ng Laguna para sa review. November 22, 1995 ay naglabas ng order ang Prosecutor's Office para sa re-investigation ng kaso dahil sa hindi sapat na ebidensya at inconsistency ng mga statements. January 18, 1996 ay muling nagbigay ng panibagong sinumpaang salaysay si Helen Grace at this time ay pinangalanan niya sina Maximo Delmo, Edmond Delmo at Francisco Lapis. At hindi sila Ramos, Cruzata at Ibanez ang pumatay sa kanyang ina at mga kapatid. Ganun na rin ang nanakit at muntika na ang pumatay sa kanya. February 27, 1996, ang panel ay official nang dinismiss ang lahat ng kaso laban kila Ramos, Cruzata at Ibanez at nag-order ito para mag-file ng kasong multiple murder at frustrated murder laban kila Maximo Delmo, Edmond Delmo at sa magkapatid na Francisco at Danilo Lapis. Sa ginawang pagdinig, ang mga akusado ay nag-plea ng not guilty sa kasong multiple murder at frustrated murder na isinampa sa kanila ng prosecutors. Ayon sa salaysay na nag-iisang survivor na si Helen Grace Payumo, noong September 8, 1995 ng gabi ay nagtungo sila sa isang pagtitipon dahil sa acquaintance party ng kanyang nakatatandang kapatid. At pasado alas 12 na nang sila ay makauwi. Kaya naman agad silang natulog dahil sa pagod. Nang bandang alas 4 ng madaling araw noong September 9, 1995, ay natutulog siya sa loob ng kanilang kwarto kasama ang kanyang ate Maan sa kanilang bahay sa Panoramaville Subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Nang magising sila dahil sa mga ingay na naririnig nila na nanggagaling mula sa kanilang living room. Kaya naman, agad na lumabas ang kanyang ate Maan. Sa pag-aalala at curiosity kung ano ang nangyayari sa living room, ay sumunod din si Sweet sa kanyang ate. Nakita niya ang ina na si Nancy na nakahiga sa tabi ng pintuan ng kanilang banyo. May takip ang mga bibig nito at may piring ang mga mata at nakatali ang mga kamay. Nakatayo sa kanyang tabi si Maximo Delmo na tinawag ni Sweet na Tito Imoy.
dahil ito umano ay matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nakita niya din si Edmond Delmo na nasa dining table at binabantayan ng kanyang ate Maan na noon ay nakahandusay na din sa sahig. Ang isa pang lalaki na hindi niya kilala ay nakaluhod at tinatali ang kamay ng kanyang kuya Jan Anton habang ito ay nakadapa malapit sa kanilang TV set. Ang kanyang ate Joanne naman ay nakita niyang nakahiga sa sofa. May piring din ang mga mata nito. May takip ang bibig at nakatali. Nang makita siya ni Francisco Lapis, ay agad nitong tinakpan ng kanyang bibig ng isang bagay at piniringan ang kanyang mga mata gamit ang isang malambot at manipis na tela. At narinig niya pang sinabi nito ang katagang, "Kailangan namin itong gawin dahil may kasalanan ang ama niyo sa amin." Matapos noon ay pumasok ang mga ito sa kanilang master's bedroom na tumagal ng ilang minuto. Nang lumabas ang mga ito ay hinila siya, ang kanyang ina, si Nancy, ang ate niyang si Maan at si Joanne papasok ng master's bedroom, habang naiwan ang kanyang kuya Jan Anton na binabantayan ni Edmond Delmo. Hindi napansin ng mga suspect na ang kanyang mga piring sa mata ay unti-unti nang natatanggal dahil sa hindi mahigpit ang pagkakatali nito habang siya ay hinihila papasok ng kwarto. At kahit nga patay ang ilaw sa silid, ay nakikita ni Helen ang nangyayari sa paligid dahil sa liwanag na nanggagaling sa street light na pumapasok sa kanilang bintana. Nakita niya si Maximo Delmo na tila may hinahanap sa kanilang mga cabinet. Sa oras na ito ay sinimulan ng pagsasaksakin sila ni Francisco Lapis. Inuna nito ang kanyang ina, si Joanne at ang kanyang ate Maan. Naririnig niya ding sumisigaw ang kanyang kuya Jan Anton mula sa labas, saying, "Aray, aray, huwag na po." Matapos noon ay hinampas siya ni Lapis sa muka at hita ng isang kahoy. Sinaksak din siya nito sa kanyang kaliwang bahagi ng kanyang leeg. At sinabi pa niyang, bago niya po tanggalin, inikot-ikot pa po niya yung patalim. At matapos noon ay sinaksak siya nito sa kaliwang bahagi ng kanyang baywang. Dahil sa sobrang sakit ay nawala na siya ng malay at nagising na lamang siya sa loob ng hospital. Sa mga unang pagdinig, ayon kay Maximo Delmo, ay ang kanyang kinaroroonan nang nangyari ang krimen na sinuportahan ng testimonya ng kanyang asawa na si Evangeline Delmo. Ayon dito, ay dumating si Maximo Delmo sa kanilang bahay sa Lot 5 Block 6 Panorama Village Subdivision, Santa Rosa, Laguna ng bandang alas 8 ng gabi noong September 8 at hindi na ito umalis hanggang alas 7 ng umaga noong September 9, 1995. Nang bumangon ito ay naligo ito at kumain ng agahan bago ito nagtungo sa kanilang tindahan sa Cabuyao, Laguna. Nang humarap naman ito sa isang cross-examination, ay tinanong siya kung ilang oras ang lilipas kung lalakarin niya mula sa kanilang bahay hanggang sa mga payumo. At sumagot ito ng 1.5 minuto po, sir. At yun ay kung maglalakad ka. Mas mabilis kung ikaw ay tatakbo at lalo na kung ikaw ay sasakay ng motorsiklo. Muling tanong ng mambabatas. At agad din naman itong sumagot ng opo, sir. Ayon naman sa legal team ni Edmond Delmo na noong hating gabi ng September 8, 1995 hanggang noong alas 6 ng umaga ng September 9, 1995 ay nasa kanila siyang bahay sa Barangay Dita, Santa Rosa, Laguna at naglalaro siya ng mahjong at prinisinta niya si Venancio Reyes Reformo na isa umano sa mga kalaro niya ng mahjong para suportahan ang kanyang alibay. At nang matapos ang nasabing krimen, ay kinuha siya ng mga pulis at dinitain at nakita niya na lang ang sarili na isa na sa mga akusado. Nang tanungin si Edmond Delmo kung gaano kalayo ang mahjong house kung saan ay sinasabi nito na siya ay naglalaro sa bahay ng mga biktima, ay sumagot ito ng 1 kilometer, sir, at hindi aabot ng 1 minuto
kung nakamotorsiklo bago makarating ang bahay ng mga payumo. Ayon naman sa legal team ni Francisco Lapis alias Kit, nang mangyari ang krimen ay hindi siya umalis ng kanilang bahay at para suportahan ang kanyang alibay ay prinisinta niya si Florencio Reyes at ang kanyang asawa na si Rosie Lapis. Ayon kay Florencio Reyes ay isa siyang mason carpenter at hinire ni Francisco Lapis para alisin ang isang dingding sa kanilang bahay para gumawa ng isang karagdagang kwarto noong September 8, 1995. At ayon din sa kanya, ay kasama niya si Francisco Kit Lapis sa bahay nito at nag-testify siya na hindi ito umalis ng bahay hanggang umaga ng September 9, 1995. Nagbigay din ng testimony ang asawa nito na si Rosie Lapis. Ayon sa kanya, noong September 8, 1995 ay umalis siya at pumunta ng Pasig City para manghiram ng pera sa kanyang ate. Nang bumalik siya noong September 9, 1995, ng bandang alas 5 ng madaling araw, ay nakita niya ang asawa na mahimbing na natutulog sa sofa sa kanilang sala at ang mason naman na si Florencio ay natutulog din sa ginagawa nitong bagong silid. Ayon din kay Francisco, ay tulad ng mga kasama, ay sinalang din ito sa isang cross-examination at tinanong kung ilang oras bago niya mararating ang mga bahay ng mga payumo mula sa kanilang bahay sa JP Rizal Street, Cabuyao, Laguna gamit ang motorsiklo at agaran itong sumagot ng less than 2 minutes po, sir. Dahil dito, ay pinagdiinan ng prosecutors na lahat ng kinaroroonan ng mga akusado nang mangyari ang krimen ay hindi kalayuan sa crime scene at wala ding maipresentang alibay ang mga ito na imposible na makarating sila sa bahay ng mga biktima. Kaya naman, sa positibong pagkakakilala sa kanila ng nag-iisang survivor at isa din sa mga biktima na si Helen Grace Payumo, ganun din ang mga nauna ng confession ni Danilo Lapis ay lahat ng kanilang testimonya at alibay ay hindi tumutugma. Ayon naman kay Danilo Lapis na noong petsa at oras na siya ay inimbitahan for questioning ay nasa trabaho siya sa San Miguel Foods Corporation na sinuportahan naman ang kanyang time card na minarkahang Exhibit 59. At pinatotohanan ng kanyang foreman na si Dante Sporlas. Ayon pa dito, na noong September 16, 1995 ay sa pilitan at tinutukan siya ng baril ng 7 armadong lalaki na walang dalang warrant of arrest at dinala siya sa isang safe house sa San Antonio, Santa Rosa, Laguna, kung saan ay dumaan umano siya sa isang interrogation na walang assistance ng counsel of his choice na nagsimula noong September 16, 1995 at siya umano ay dumanas ng pressure at violence. Ayon din sa kanya, maliban sa kanyang kapatid na si Francisco Lapis ay hindi niya nakilala ang iba pang akusado. Nakilala niya na lang umano si Edmond Delmo sa Philippine National Police Cabuyao sa Laguna. Si Maximo Delmo naman ay nakita niya lamang sa Camp Vicente Lim sa Canlubang, Laguna kung saan ay inutusan siya na ito ay ituro. Siya din ang kahuli-hulihang pumirma ng nasabing extrajudicial confession na hindi niya umano binasa at wala din siyang nakuhang assistance mula sa isang abogado na kanyang gusto. At ayon din sa kanya, nang pirmahan niya ang nasabing document ay may pirma na ito ng state prosecutor na si Lamberto de Vera at ni Attorney Demetrio Helberto na siyang binigay ng prosecutor team para tumayong kanyang abogado sa nasabing extrajudicial confession. Naliwanag naman ng prosecutors na wala silang nilabag na rights ni Danilo Lapis at wala din naman itong maipresenta sa hukuman ng kahit na anong bakas ng sinasabi nitong torture at violence na ginawa sa kanya ng kapulisan. March 20, 1997, Regional Trial Court ng Biñan, Laguna Branch 24 found the accused, Maximo Delmo,
Edmond Delmo at Francisco Lapis guilty beyond reasonable doubt sa kasong 4 counts ng murder at 1 count ng frustrated murder at hinatulan ng kamatayan on the grounds of cruelty sa ginawang pagpatay at inatasang magbayad ng halagang 436,458 pesos ang bawat isa para sa damages para sa mga naulila ng mga biktima. Samantala, si Danilo Lapis naman ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong sa pagiging accomplice nito sa nasabing kaso ng pagpatay at inatasan ding magbayad ng halagang 436,458 pesos sa mga naulila ng mga biktima para sa damages. Kahit pa nga sa hindi naman napatunayan na kasama si Danilo Lapis sa ginawang pagpatay, ay hinatulan pa rin ito ng reklusyon perpetua dahil sa pagtanggi nito na tumayong star witness at sinubukan pa nitong pagtakpan ang ginawang krimen ng mga akusado. Ganon din ang paglapastangan nito sa pangalan ng kapulisan. Ayon sa korte, na ito umano ay hindi forum para magpakita ng awa. Ang duty ng hukuman ay ang pairali ng batas disregarding ang feelings of sympathy at awa sa mga akusado. O ika nga, jura lex, sed lex. Matapos ang nasabing hatol ay pinasa na ang kaso sa mataas na hukuman o Supreme Court para sa pagdinig ng appeal ng mga akusado at muling pag-aralan ang kaso ng mataas na hukuman kung angkop ba ang binigay na hatol ng mababang hukuman ng Santa Rosa, Laguna. At tulad nga ng inaasahan, ay nagpasa ng appeal ang defense. Lahat sila ay nag-claim na sila ay mga fall guy at na-frame up lamang ng mga investigators at prosecutors. Ang nasabing apela ay nag-focus sa mga sumusunod na grounds. Una, ayon sa kanila ay nag-rely lamang ang mababang hukuman sa salaysay ni Helen Grace Payumo without any corroborating evidence, ganun din ang pagbabago nito ng nasabing sinumpaang salaysay. Pinaliwanag naman ng Office of Solicitor General na nang mag-execute si Helen Grace Payumo ng kanyang sinumpaang salaysay noong September 25, 1995 ay kagagaling lamang nito mula sa 10 araw na koma. Kaya naman ay nasa process pa ito ng recovering mula sa traumatic at mga serious na stab wounds na natamo sa kanyang leeg at bewang. Huwag nating kalimutan na nakita ni Helen Grace ng pagsasaksaki ng kanyang ina at mga kapatid at narinig niya din kung paano nagmakaawa ang kanyang kuya para sa kanyang buhay. Kaya naman ay hiniling ng Solicitor General na dapat ay consider ang psychological na epekto ng nasabing pangyayari sa isip ng isang 11 years old pa lamang na bata. At nang mga panahong ding yon, ayon kay Helen Grace, ay natatakot siya sa akusadong si Maximo Delmo na kilala niyang matalik na kaibigan ng kanyang ama. At dahil dito, ay nalito siya at nag-alala na kapag ito ay kanyang tinuro, ay baka madawit ang kanyang ama sa nasabing kaso. At natatakot siya na baka siya ay balikan at patayin ng mga akusado. Pinagdiinan din ng Solicitor General na ang isip ng isang tao na nasa ilalim ng isang matinding emotion at psychological stress ay sadyang unpredictable at inexplicable. Ngunit ang nasabing shock at harrowing ordeal ng biktima na si Helen Grace ay hindi sapat na basihan para gamitin para mawala ng credibility ang mga salaysay nito. Muli naman nilang prinisinta sa mataas na hukuman ang naganap na pagdinig noong January 18, 1996, kung saan ay sinabi ni Helen Grace sa harap ng hukuman na hindi niya agad sinabi ang katotohanan dahil natatakot ito dahil alam niya na matalik na kaibigan ng kanyang ama si Maximo Delmo o tinatawag nitong Tito Imoy. Nang tanungin kung bakit ay agaran nitong sinabi na kasi po baka madamay ang daddy ko at sinabi din nito na siya ay natatakot sa kanyang ama dahil baka ito ay magalit sa kanya kapag itinuro niya si Tito Imoy. At sinabi pa niya
Parang natuwa siya nung tinuro ko ang 3 teenagers. Ngunit ayaw niya nang ituro ko si Tito Imoy at ang kanyang grupo. At pinagdiinan ng Solicitor General na ang nasabing takot ay sapat na ang explanation kaya hindi nagawang ma-identify ni Helen Grace ang mga kriminal. At ang nasabing failure ay hindi sapat na dahilan para alisin ang credibility ng testimony nito sa hukuman. At dahil sa ito ay magaling na at fully recovered na, kanyang gawin ang pangalawang sinumpaang salaysay sa harap ng hukuman, ay dito na dapat mag-concentrate ang hukuman sa pagdidetermine ng credibility ng witness. Pangalawa, ayon sa apela, nang mangyari ang krimen ay malakas ang ulan at madilim sa loob ng bahay. Kaya naman imposible na makilala ni Helen Grace ang mga kriminal. Lalo na nga at ito ay nasa state of shock. Idagdag pa na doble ang kortina ng bintana sa kwarto ng mga payumo. Kaya ang ilaw lamang na available ay ang reflection ng ilaw na nanggagaling sa isang poste ng ilaw na 200 meters ang layo at meron pang mga puno at matataas na pader sa pagitan. The Solicitor General pointed out na ang ginawang ocular inspection na sinagawa ng hukuman ay nagpapakita na ang liwanag na nagmumula sa fluorescent bulb na matatagpuan sa likuran ng bahay ng mga payumo at liwanag na nagmumula sa poste ng Meralco ay sapat na para maaninag ng witness ang identification ng mga akusado. At muli din nilang binalikan ang naging statement ni Helen Grace sa pagdinig noong July 17, 1996, kung saan ay sinabi nito na nang mangyari ang trahedya ay bukas ang ilaw sa likuran ng kanilang bahay, malapit sa kanilang kusina, which turned out to be a fluorescent lamp nang magsagawa ng ocular inspection at sinuportahan pa ito ng testimonya ni Willie Candelario noong August 6, 1996 na nakita nilang bukas ang nasabing ilaw sa likurang bahay ng mga biktima. At sapat na ang pinagsamang liwanag nito at liwanag na nagmumula sa poste ng Meralco para makilala ni Helen Grace ang mga tao sa loob ng nasabing silid noong madaling araw ng September 9, 1995. Pangatlo, ayon sa kanilang apela ay hindi umano kapani-paniwala na makikilala at ma-identify ni Helen Grace ang mga nasabing akusado dahil sa ito ay piniringan ng mga nasabing killers. At pinilit nila na ang salaysay nito tungkol sa maluwag at manipis na mga piring ay pinag-aralan. At pinagdiinan nila na nang magsagawa ng mga unang pagdinig sa mababang hukuman kung saan ay piniringan si Helen Grace at inatasan na ituro ang mga akusado ay hindi nito nagawa ng tama sa 3 pagkakataon. Ayon naman sa Solicitor General, ay tila umano ang mga akusado ay hindi naintindihan ang punto ng argumento sa mga naunang pagdinig. Nakalimutan na ata ng mga ito na ayon sa sinumpaang salaysay ni Helen Grace ay nakita niya na ang mukha ng mga suspect the moment na siya ay lumabas ng kwarto bago pa man ng mga ito magawang siya ay piringan at igapos. At tila wala umanong maipresentang ebidensya ang mga akusado na magko-contest sa testimonya ni Helen Grace nang sabihin nitong maluwag at natanggal ang kanyang piring sa mata nang siya ay kaladkarin ng mga ito papasok sa kwarto, kung saan ay nakita niyang sinaksak ng isa sa mga akusado ang kanyang ina at mga kapatid. At hindi ito natinag sa kanyang testimonya sa kabila ng paikot-ikot at paulit-ulit na tanong na nagmumula hindi lamang sa isa kundi sa 4 na abogado ng mga akusado. Panglima, ay hindi umano tama ang ginawang pagsasalarawan ni Helen Grace Payumo sa itsura ng mga akusado nang ito ay ipadescribe sa kanya sa pagdinig na ginawa noong January 18, 1996, kung saan ayon sa kanya na si Edmond Delmo ay nilarawan nito na matangkad na payat, maitim at may bigote. Si Francisco Lapis ay nilarawan naman nito na medyo mataba, medyo maitim, may bigote at kulot ang mga buhok.
At hiniling nito sa mataas na hukuman na pagmasdan ang mga pisikal na anyo ng mga akusado kumpara sa ginawang paglalarawan ng witness. Pinaliwanag naman ng Solicitor General na ang mga akusado ay sumailalim na sa pisikal na pagbabago ng kanilang mga anyo at nagpakita ang mga ito ng larawan ng mga akusado nang maganap ang mga unang pagdinig. Sa nasabing larawan, si Edmond Delmo ay payat at may bigote, ngunit ngayon ay mataba na ito at naahit na ang mga bigote. Ganon din si Francisco Lapis. Marahil ay ginawa nila ito bilang pagsunod sa isang legal advice mula sa kanilang mga abogado. At ang paglalarawan ni Helen Grace na maitim ang mga ito ay dahil sa ang isang tao na nasa madilim na paligid na mangyari ang krimen, ayon na din sa ginawang ocular inspection. At madiin namang sinabi ni Helen Grace, ang mata pa niya, ilong at bibig. Kahit po ano ang magbago sa kanya, makikilala ko pa rin siya. Dahil iyon pong mga mata niya ang nakita ko nang nasa hukuman at iyon din ang nakita ko nang pagsasaksakin ang mami ko at mga kapatid ko at nang saktan din po ako. Muli ding pinagdiinan ng Solicitor General na ang witness ay nag-iisang survivor na si Helen Grace ay 4 na buwang umupo at humarap sa mga trials. At sa bawat pagdinig ay dumaan ito sa matinding mga katanungan na ginawa hindi lamang ng isa kundi ng 4 na mga abogado ng defense. Ngunit sa kabila nito ay naging consistent ito sa mga sagot at walang nakita ang defense na kahit na isang pagkakamali. At ito ay nagpapahiwatig lamang na ito ay nagsasabi ng katotohanan. Pero hindi dyan natatapos ang apila ng kampo ng mga akusado. Dahil muli silang nagpasa ng apila tungkol sa ginawang extrajudicial confession ni Danilo Lapis. Ayon sa kanila, ang nasabing confession ay ginawa ng walang assistance ng isang independent counsel of his choice at ito umano ay maliwanag na paglabag sa kanyang constitutional statutory rights at diniin pa ng akusado na nang gawin ang nasabing extrajudicial confession ay naging subject ito ng isang illegal warrantless arrest at detention. At kung wala umano ang salaysay o testimonya ni Danilo Lapis ay hindi umano masusuportahan nito ang testimony o sinumpaang salaysay na binigay ni Helen Grace Payumo. Ayon naman sa Solicitor General, na ang extrajudicial confession ni Danilo Lapis ay ginawa with the assistance na isang legal counsel at ito ay pinili ni Danilo Lapis himself, namely Attorney Demetrio Helberto. Pangalawa, ay wala umanong pinakitang kahit na anong bakas ng violence nang gawin ni Danilo Lapis ang nasabing extrajudicial confession at ganun din ang legality ng ginawang pag-aresto dito, kaya naman ay hindi ito pwedeng gamiting reason para sa nasabing apila. Ang tama umanong gawin ay alamin kung may nalabagbang batas ng isagawa ang nasabing extrajudicial confession. Sa huli ay sinabi din ng defense na ng mga panahong nangyari ang krimen at sila ay inimbestigahan ng mga authorities ay hindi sila umalis o tumakas na nagpapatunay lamang umano na sila ay walang alam sa nasabing pangyayari. Ayon naman sa Solicitor General na ang nasabing contention ay walang merit dahil kahit pa nga umano na totoo na ang pagtakas ay pagpapakita ng pagiging guilty. Subalit, walang batas o dictum na nagsasabing staying put ay pwedeng magamiting proof of innocence. Dahil hindi bulag ang ating hukuman sa mga papanglinlang na strategy ng mga mapagkunwaring lobo na matapos pumatay ay nagagawang magmukhang mabait para matakasan ang ginawang krimen. Matapos ang ginawang review at pagdinig sa apela ng mga akusado, ay naglabas ng desisyon ang mataas na hukuman noong October 3 ng taong 2002. Ayon sa mataas na hukuman, ay napatunayan na sila Francisco Keith Lapis, Edmond Delmo at Maximo Delmo ay guilty beyond reasonable doubt. Ngunit hindi nito sinang-ayunan ang hatol ng mababang hukuman na death penalty dahil sa usaping cruelty.
Ayon sa mataas na hukuman, sa kabila ng bilang ng mga saksak na natamo ng biktima, ay hindi ito nagpapakita ng labis na cruelty. Sa wikang English, the number of stab wounds does not per se give rise to cruelty. At para ma-appreciate ang cruelty laban sa mga akusado, ay dapat umano ay nagpapakita ito ng labis na kasiyahan at satisfaction sa mga kaakusado ng kanilang gawin ang krimen. Kaya naman ay hinatulan nito ang mga akusado ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong on each count of murder. At inatasan silang magbayad ng 436,458 pesos ang bawat isa para sa mga damages. Samantala, dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya ay hindi rin nabanggit ni Helen Grace si Danilo Lapis sa kanyang mga naging testimonya, ay napawalang sala si Danilo Lapis at agad na nagbigay ang mataas na hukuman ng order na ito ay pakawalan. Dekada na ang nakakalipas, ngunit hindi pa rin nakakalimutan ni Helen Grace Uswit ang mga pangyayari. Hanggang sa kasalukuyan, ay nasa New Bilibid Prison pa rin ang mga sospek at pinagbabayaran ang kanilang ginawang kasalanan. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong aking ibinahagi. At tulad ng dati, huwag po niyong kalimutang mag-iwan ng saloobin tungkol sa ating tinalakay sa ating comment section. Thank you so much po and see you in my next video.